na nahilik na si De La Paz. So yung na-wire po ba pabalik sa Philippines? 6.9 po. Ilang minuto lang nagtagal sa ombudsman si De La Paz. Pareho lang po tayo lahat, nagulat din po ako sa kanilang punta. Pero I appreciate yung kanyang pagpunta at pagsabi na buong kooperasyon ang bibigay niya. Sinapi na ng ombudsman ng PNP para ibigay sa kanila ang mga travel documents, disbursement records at iba pang dokumento kaugnay ng biyahe ni De La Paz sa Moscow. Isa't kalahating buwan tatagal ang fact-finding investigation ng ombudsman. Aalamin kung may mga nagawang paglabag si De La Paz. Kung sakaling may makitang pagkakamali, preliminary investigation naman ang susunod na kakaharapin ng retiradong general ng PNP. Bilang bahagi naman ng administrative investigation ng National Police Commission, 5 araw lang ay binigay kay De La Paz at iba pang opisyal ng PNP na dumalo sa Interpol General Assembly sa Moscow para ipakita kung paano at saan nila ginastos ang dalang pera ng galing sa PNP. Isang buwan ang karaniwang palugit sa bumiyaheng pulis para mag-liquidate. Pinagpapaliwanag din ng NAPOLCOM ang mga pumunta sa Moscow na patunayang hindi lang sila nagpasarap sa biyahe. They have to tell us, for example, what did you contribute to general policy? What paper did you present? What meetings did you attend? Balat naman ng Senadora Miriam Defensor Santiago, nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ng Napuno at ng mga opisyal ng pulisya. Dati raw ay kinampihan ni Puno sina De La Paz, pero biglang nag-iba na ang tono nito. Kinakampihan niya, pero ngayon mukhang binibitiwan na niya dahil nakita na niya siguro, nagkonsulta na siya sa abogado na wala palang base sa batas yung mga pinagsasabi niya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Handa naman daw ang mga opisyal ng Philippine National Police na humarap sa pagdinig sa Senado bukas. Pagkakataon na rin daw po yun para may paliwanag nila ang tunay na nangyari sa biyahe nila sa Moscow. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa ombudsman, inabutan ng mga taga-Senado si retired Police Director Eliseo de la Paz kanina. Kaya doon iniabot ang imbitasyon para sa pagdinig bukas. Sabi niya sa'yo, sir, na pupunta siya bukas. Oo, after siya bukas. Pero nang tanungin ng media si De La Paz kung dadalo siya, di ito nagsalita. Ang iba pang general na kasama sa Interpol delegation handa na raw sa pagdinig bukas. Ilan sa kanila na abutan naming palabas mula sa katatapos lang na command conference. Kinumpirma nila na tanggap na nga nilang imbitasyon ng Senado para sa pagdinig bukas at handa na raw silang humarap. We have to give our side of this incident. Nasa meeting naman daw si Police Director Romeo Ricardo ng aming puntahan. May meeting lang po siya. Tumangging humarap sa kamera si Deputy Director General Ismael Rafanan pero sinabi niyang handang-handa na siyang humarap sa Senado bukas. Wala naman daw silang itinatago. Ipinakita naman ni Police Director Silverio Alasio ang mga dokumentong kanyang inihanda sa kanyang pagpunta sa Senate hearing bukas, maging ang imbitasyon at sabinan ay pinadala ng Senado sa kanya. Welcome development sa amin yan para may paliwanag natin yung ating side at siguro para maintindihan ng publiko kung ano talaga ang nangyari. Si Police Director Jaime Carangala dumating kagabi, magpapakita rin daw sa mga senador. Si PNP Chief Jesus Versosa na napadalhan din ng imbitasyon ay haharap din daw. Di kasama si Versosa sa Russia pero nandun ang asawa niya. Sa Senate hearing bukas, pangungunahan ng DILG Secretary Puno ang mga general na pulis. Pakiusap niya sa mga senador. Sana naman daw wag basta-basta mag-akusa kung walang ebidensya. I hope they will show the evidence tomorrow so that we can jail the people immediately thereafter. Ayon sa PNP, balik duty na raw ang mga general na kasama ni De La Paz. Lahat po sila ay properly accounted na, nakapag-report na sila at nagkatrabaho na. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang lalaki matapos umano siyang mahulihan ng bawal na gamot sa Malabon. Ang depensa ng suspect, napagutusan lang daw siya na bumili at maggatid ng droga sa mga umano'y driver at konduktor ng bus. Si Bernadette Reyes, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Hindi nakala ni Eduardo Tana ang simpleng pakiusap ng pinsan, maaari niyang ikakulong. Napakiusapan daw kasi siya ng pinsan na bumili ng ilang sachet ng shabu. Kwento ni Tan sa mga investigador, ilang beses na rin daw niya itong nagagawa. Pero kagabi na tsambahan siya ni SPO1 ni Manuel Mendoza sa isang buy-bust operation. Akto kanina sakay sa motor na na-intercept namin siya sa kanto ng C4 Road. Naaminado naman siya na siya mismo ang nag-deliver sa mga driver bus. Narinig ko rin sa ibang driver, kaya sila gumagamit para matibay sila sa pagmamaneho.
Bukod sa nakumpiskang 2 sachet ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation, may nakuha pang 1 sachet sa bulsa ni Tan. Maging ang mga text message kasi sa kanyang cellphone tila ay pinagkanulo siya. Tulad ng ilang text na ito na inutusan siya umano magdala ng drug paraphernalia. Ayon kay Tan, nasadlak siya sa ganitong trabaho dahil sa hirap ng pera. Hindi naman din daw masama ang hangarin ng pinsan sa paggamit ng shabu. Sabi niya, siya raw kung bahala magbigay sa akin. Kahit pang gastos eh. Para sa konduktor kasi yun eh. Tapos? Para raw gising sila pagkatrabaho. Pero hindi ito katwiran para sa mga otoridad. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban kay Tan. Pananagutan siya makukulong ng pinakamababang buhay. Bernadette Reyes, naka-alerto, 24. Sinuyod ng mga pulis ng Maynila ang North Manila North Cemetery, 25 lalaki ang inimbitahan sa presinto. Paghahanda raw yan para masiguro ang kaligtasan sa mga sementeryo sa nalalapit na undas. Si Marvin Tumandao, naka-alerto, 24. Malalim pa ang gabi ng suyuri ng mga tauhan ng Manila Police District Station 3 ang Manila North Cemetery. Ang kanilang pakay, alisin sa sementeryo ang mga masasamang elemento. Kinatok ang mga bahay, sinuyod ang mga eskinita, at iniisa-isa, maging ang mga nichong ginawa ng tirahan ng ilan. Ang mga lalaking nasa labas, pawang inimbitahan. Ayon sa mga pulis Quiapo, ang operasyon na ito ay paghahanda ng pinakamalaking sementeryo sa Maynila, 9 na araw bago ang undas. Maagang nililinis ang sementeryo sa mga masasamang elemento dahil ito raw ang kadalasang pugad ng mga kriminal. Nagkakaroon din ng snatching dito, snatching. Pero sa labas ang snatching. Theft. Dito kasi, sa sementeryo, kasi madaling magtago. 25 lalaki ang inimbitahan ng mga otoridad. Dadali natin sa Station 3, then kukunin natin yung pangalan, isubmit natin sa UN for verification. Kung may mga pending cases sila at kung may mga warrant. Epektibo raw ito upang siguruhing ligtas ang loob at maging paligid ng sementeryo para sa mga bibisita sa mga namayapan nilang mahal sa buhay. Bilang tulong naman ng pamunuan ng North Cemetery, nag-issue ito ng ID para sa mga lehitimong naninirahan at mga nagtitinda sa sementeryo. Yung mga ganito lang ang pwedeng... saka yung ID ng mga caretaker. Yung mga may ganito lang ang pwedeng... Mag-ano dito? Stay dito. Yung mga wala po. Sa labas. Sa labas. Asahan pa raw ang ibang mga operasyong gaya nito habang papalapit ang araw ng mga patay. Marvin Tumandao, nakalerto, 24. Mga kapuso, kini-question po ng ilang negosyante ang panibagong dagdag sigil ng Meralco. Bakit daw sila magtataas? Kayong halos 4 na bilyong piso pa ang kailangan nilang ibalik sa kanilang mga customer. Dahil po yun sa sobrang siningil nila doon, bukod pa sa deposito sa Metro. Dapat daw bawiin muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pag-aproba nila sa panibagong dagdag sigil. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Sa gitna ng panibagong pasakit sa mga nagbabayad ng kuryente sa Meralco, kinuwestiyon ng mga negosyante ang ipatutupad nitong bagong rate increase. Ang tanong ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, tama raw ba ang computation ng Meralco? Even if you read it 4 times, you won't understand it. All prices have been going down already. Everybody is weathering the storm, so don't increase. Kaya panawagan nila sa Energy Regulatory Commission o ERC, bawiin muna ang ibinigay na rate hike sa Meralco at repasuhin ito mabuti. Sagot ng ERC, di pa naman daw pinalang kanilang pagpayag sa rate increase. May 15 araw ang sinuman para maghain ng reklamo at kanila itong pag-aaralan ulit. Pero binatikos ang ERC ni GSIS President Winston Garcia, board member din ng Meralco. Sobrang taas na raw ng sinisingil ng Meralco, bakit hinayaan silang magtaas pang muli? They have not even yet completed the 30 billion peso refund, and yet they have been granted increases immediately. That's so unfair, no, to the consuming public. Kahapon inaprubahan ng ERC ang dagdag singil para sa mga residential customers. Di bababa sa 77.84 centavos ang dagdag na babayaran kada kilowatt-hour. Sabi ng mga negosyante, maling tiyempo raw ang pagtaas ng singil ng kuryente, lalo't may krisis pang pinansyal na dinaranas ang mundo. Baka raw di kayanin ng mga negosyante ang pagtaas ng singil. Right now, all the manufacturers are already reeling from very high power cost, and that is affecting our competitiveness. Now, with the 33% increase, that will put us much behind our competitiveness effort.
Hirit pa nila dapat daw ibalik muna ng Meralco ang mga sobra nitong kinolekta sa mga customer bago magpatupad ng rate increase. Sa Nobyembre pa lang sisimula ng matagal ng pinababalik na deposit sa Metro na ibinayad ng mga nagpakabit ng kuryente. Kahapon din iniutos ng ERC ang pagbabalik ng 3.9 billion pesos na sobrang singil nito sa SERA o iyong pabago-bagong palitan ng piso sa dolyar. In December 2005, we already submitted a revised SERA formula to ERC through a letter. But we did not receive